makabuluhan. Mga kapamilya, alam niyo bang you can choose your pain? Opo, pwedeng mamili ng mga sakit at pasakit sa buhay. Malamang sasabihin nila, medyo malabo daw yan. diba? Pero ito po, good news, mamaya ituturo po namin sa inyo ano-anong dapat gawin para maiwasan ang mga sakit at pasakit sa buhay. Sa ating episode na Choose Your Pain! At pag-uusapan din natin ang best foods to eat when you are sick. Yan, May mali. mga ganun, May mga ano? pagkain dapat hindi dapat kainin pag tayo may sakit. Oy mga kapamilya, bago tayo magsimula, nagpapasalamat na kami sa patuloy na pagsubaybay nyo sa amin dito sa Tulong ko Paso Mo Global sa TFC. Thank you very much po. This time, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. Or in this case po, one story can change your life. Pero bago yan, ang Tulong Pampagana natin ngayon ay hatid sa inyo ng Bistro Filipino, offering all-you-can-eat Filipino food at 1559 E. Amar Road, Suite A and B, West Covina, California. For reservation, tawagan po ang numero 626-736-7655. They also host functions such as birthdays, anniversaries, corporate events, and a lot more. Okay, pag-uusapan po natin ang batang may konsensya. Kasi po, may mga tao, lalo na yung matatanda, kumisan, walang konsensya. Ayan, may dalawang bata na naglalaro, isang lalaki at isang babae. Yung lalaki, meron siyang collection ng magagandang cartoon cards. Ang May mga tawag cards sa yan. atin dyan dati, text. Text, yeah, mga text. Oo, text ngayon, iba na ibig Iba na po. sabihin. Ang tawag ko yung mga collection cards. Yes. Ang batang babae, may isang malaking supot naman ng Mga tsokolate. sacolate naman, okay? Oo, ang sabi nung lalaki, ibibigay niya ang lahat ng kanyang cartoon cards kapag ibibigay naman ng babae yung lahat ng kanyang tsokolate. Trade in, Oo. okay. So, nag-agree yung babae. So, binigay ng batang lalaki yung lahat ng kanyang cartoon cards. Pero, tinago niya at hindi ibinigay ang pinakamagagandang cartoon So, cards. medyo tabi siya ng konti. Oo. So, binigay ng babae yung lahat ng kanyang tsokolate. Nung gabing yon, nakatulog ng mahimbing yung babae. Oo, yun. Pero hindi nakatulog ng mabuti yung batang lalaki. Mm-mm. At iniisip niya kung ibinigay ba talaga lahat ng babae yung kanyang tsokolate. Kasi nga po, bakit po nag-iisip na lalaki? Kasi siya, hindi niya lahat binigay. Kaya hindi siya makatulog. At ang iniisip niya, inisahan kaya ako ng babae? Or pareho kaya kayo mag-isip? Siguro tanong niya, ano matututunan natin dito? Ang ganda po nito kasi kung minsan, ganito rin po tayo mag-behave. May problema po tayo. Lesson number 1. Kapag manloloko ka, tingin mo sa iba, manloloko Yan. din. Yung po nangyari sa lalaki. Yung lalaki po, alam niya nanloko siya. Sure siya doon. Dahil hindi niya binigay lahat yung dapat niya bigay. At dahil tingin niya manloloko siya, iniisip niya kung niloko rin siya. Oo. Yung po isang bagay, yung problema po, pag may mali tayong ginagawa, kumisan po, yung mali natin ginagawa, Dinududa mo sa kabila. dinududa Oo. nila natin sa iba. Ako, tingin ko, chinichismis ako nito. Eh bakit mo inisip yun? Eh kasi nagchismis ka rin. Chinismis ka rin. Oo. Ay, tingin ko, niloloko ako nito. Bakit ka nag-iisip na ganun? Eh, loko-loko ka rin. So, kumisan po, ingat po, kumisan po yung kung sino tayo, namimiro po nito sa mga taong nakaharap sa atin. Ingat Sabi po nga tayo. ng isang quotation, there are two ways to be fooled. Yan. One is to believe what is not true. Yan, di totoo yan. Oo, the other is to refuse to believe what is true. Isa naman, alam mo na totoo, hindi mo pa pinaniniwalaan. So, ingat po, dahil baka magaya kayo dun sa bata na alam nyong nanloko kayo, at dahil nanloko kayo, tingin nyo sa ibang tao, manloloko rin. Ingat po dyan, di po tama yan. Number 2, kapag malinis ang puso mo, maayos ang tulog Ayan, mo. pakiulit, kasi kailang madinig yun ito Kapag malinis ang puso mo, maayos ang tulog mo. Hindi Kasi nga- a clear conscience yields a good night's sleep. Hindi mo napansin kung minsan hindi ka makatulog na mahimbing. Bakit? Kasi kung minsan, alam mo, may ginawa kang hindi maganda sa ibang tao. Alam mo, inagrabyado mo ibang tao. Alam mo, meron kang mga bagay na dapat hindi gawin, pero ginawa mo. Kaya kung minsan hindi ka makatulog, kaya, mga kaibigan, mga kapamilya, kung may mga araw hindi ka makatulog, baka meron kang hindi ginawang tama. O meron kang ginawang mali. So, ano dapat gawin? Kung kaya mo itama mo. Dahil napakahirap po. Can you imagine kung di ka natulog sa araw, bukas na ka na makatulog? Ito problema malaki yan. Sa araw po, pag ulit-ulit yung ginawa yan, mamamadid na po kayo sa kagawa ng mali. At kahit nakakatulog na kayo maayos, ang problema po, namamadid na ang puso nyo dahil mali na palagi yung ginagawa. Oo.
Kaya ang challenge, nakakatulog ka ba ng mahimbing o hindi? For example, nakakatulog ka pa na mahimbing pag may nagsabi kang hindi totoo na chinismis mo sa iba, naku, sana hindi ka makatulog kasi mali po yun. Lesson number 3. Manloko ka man ng tao, pero ang Diyos hindi mo maloloko. Yung mga pagkakataon po, kayang niyong lokohin yung ibang tao. Kaya niyong magsabi ng hindi totoo sa ibang tao. Pwede niyo pong maloko yung asawa niyo. Pwede niyo maloko nanay niyo. Pwede niyo maloko Pwede ka kapatid mo. lumusot. Oo. Pwede mo maloko boss mo. But this is the bad news. Hindi niyo kaya lokohin ng Diyos. Kahit anong drama, arte ang gawin niyo. Alam ng Diyos yung totoo. Yun po isang malaking problema kailangan niyo intindihin. Pwede kayong makaloko na napakaraming tao sa buong mundo. Pero never niyo kayang lokohin ng Diyos. Kaya ingat po kayo dyan. Sabi nga, whatever is hidden away will be brought out into the open. And whatever is covered up will be found and brought to light. Ito po dapat yung ingatan. Bakit? Sama po, pwede kayong makaloko ng ibang tao, pero hindi nyo kayang lokohin ng Diyos kasi alam ng Diyos. Ba't ito pangako ng Diyos? Ano man ang ginawa nyong kalokohan, alam ko yun, sabi ni Lord, bad news, lalabas yan at lalabas at lalabas. Ibig sabihin, kayang naitago nyo ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon. Pero pangako ng Diyos, hindi pwede yung matago buong buhay. Lalabas yan. Kaya ang punto ko po, number 1, kung pwede, huwag na kayo gumawa ng kalokohan kasi lalabas din. Or, kung may nagawa kayong kalokohan, pag-sorry na kayo, bingin na kayong patawad dahil mas masakit po pag nalaman po yan, galing pa sa iba, hindi sa inyo, mas malaking problema po yan. Lesson number 4. Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. So, napaka-importante po yan. Pag nagtanim ka ng kalokohan, malamang aani ka ng kalokohan. Pag nagtanim ka ng katapatan, aanib ka ng katapatan. Kasi po isang bagay na kailangan maintindihan niyo. Hindi natutulog ang Diyos. Pwede pong parang nakakalusot yung mga kaibigan mong walang hiya o kilala mong walang hiya nakakalusot sa kanilang kalokohan. Sa ngayon, pero ang pangako po ng Diyos, pagdating ng panahon, babawi po at lahat ng tinanim mo, aanihin mo. At ang matindi dito, pag nagtanim ka ng kabutihan, maraming kabutihan ang babalik. Kasi nagtanim ka eh. So, di ba, ang buto, pag nagtanim ka, bubunga yan, di ba, ng puno at magkakaroon ng prutas. Ang masakit, pag nagtanim ka ng kasamaan, marami rin ang balik. Diba? So, ingat po kayo dyan. Sana po mula sa araw na to, magtanim po tayo ng kabutihan at huwag tayo magtanim ng kasamaan para mas marami tayong kabutihang anihan sa buhay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At para ganahan ka namang kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck every Sunday from 9 to 5 p.m. sa Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering po, tawagan ng 323-610-9005 or 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global Figure Zero. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do At continually. dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually magbabahagi po kami ng mga tips para gumanda ang buhay nyo. Simulan muna natin ang tulong pampaganda ng buhay tips mula kay Wendy Lindo. Wendy! Para mas gumanda ang buhay, honor God's timing in your life. Every accomplishment involves the element of timing. May mga pagkakataon na we need to move fast as well as to move slow. Kaya dapat sensitibo ka sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Alamin kung dapat ka bang magmadali or mag-slow down. Remember, life is beautiful, so live your life beautifully. Catch me on the Wendy Lindo Show on YouTube channel. Thank you so much, Wendy. Until next time! Pag-uusapan natin ngayon ang isang internet article na napakaganda. Best foods to eat when you're sick. Ito po, hindi ito lang po basta ako. Yes. Ni-review po ito medically ni Kim Rose Francis at sinulat po ni Taylor Jones. Oo, maganda kasing malaman po natin yung pwede nating kainin, lalo-lalo na kapag tayo may karamdaman. Number 1 na suggestion nila ay chicken soup. Yan. Kasi yung chicken soup daw has been
go-to for sickness sa marami ng henerasyon. And for a good reason, it's an easy-to-eat source of vitamins, minerals, calories, proteins na nutritious sa ating katawan, no? Na kailangan Sama-sama po na sa natin. isang bowl po yun. Yes. At maganda oo. pa, mainit-init po yun. So masarap po sa katawan, lalo-lalo na po pag may sakit. Tsaka rich daw to sa fluid tsaka electrolytes, ang chicken soup which are helpful if you are at risk of dehydration, dulot ng diarrhea o kaya ng vomiting, sweating, or fever. Oh, kaya kung may sakit po, ay gawan niyo po ng paraan. Chicken soup. Hindi lang po for the body, chicken soup for the soul. Ay, ganun po yan. Okay, number 2. Garlic. No, ano ba sa Tagalog yan? Bawang. Bawang, naku, gatot po Oo, yan. nakaka-provide daw to ng maraming health benefits at maraming use ito. Di ba, naging herbal medicine niya ito for centuries. So, gamitin niyo po, kumain po ng bawang kasi meron tong antibacterial, antiviral, antifungal effects. So, ang problema daw, maraming pong tao ayaw kumain ng bawang kasi pag kinain, hirap kainin po ng bawang. Pero kayo mag-alala, ako po may na-discover po ko style para makakain ako ng maraming bawang kung may sakit ako. Kahit walang sakit po ako, ito pa ginagawa ko, gumagawa po ako ng lugaw. At yung lugaw po, nilalagyan ko ng sandamakmak na bawang. At kami Grabe, ang sarap. hindi lang po bawang, pati garlic. Nilalagyan ko na rin. Garlic nga yun eh. Luya, ginger, okay. Marami po, inahalo ko, ginagrind ko po yung bawang, kaya hindi mo man makikita. At yung ginger, pagkain nyo po ng Ang sarap. ang sarap po. Talaga. Hindi lang po yun. Nakakain ka ng garlic na hindi mo ganong nalasahan, Oo. which is important sa ating kalusugan. Yun yung ginawa niya, adding garlic to food. Ganda po Diba? When you're sick, it adds flavor pa. Number 3, coconut water. Yeah. Kasi ideal ito na beverage na inumin pagka may sakit. Kasi rich po ito sa electrolytes which need to be replenished along with So- fluids, lalo na kung nagsusuka ka. Sabihin nyo, ano kukuha ng coconut water? Ang dami pang meron pa normally, meron na pong mga pack na naka-preserve na coconut water. Pero kung gusto niyo na fresh, punta po kayo sa mga Yeah. Filipino store. Ang dami po yung talagang bao ng coconut. Makikita nyo, fresh na fresh. Kung may sakit po kayo, maganda po. Hindi na po pag may sakit kayo. Pag may kilala kayong may sakit, Yeah. pwede nyo dalhin yan. Okay, number 4, honey. Honey, yeah. Oo, kasi meron siyang antibacterial din properties, no? And it's often used as an antiseptic sa wound, dressing for cuts and burns. Ang dami nagagawa ng honey. Honey may also stimulate yung immune system natin. Yeah, so, honey naman po, available everywhere sa Yes. grocery, supermarket. Isa lang hirap kainin ng honey. Pwede po kainin kutsara. Pero Oo, pwede ay, halo halo sa pa sa kalamansi. Oo, halo po sa lemon. kape, halo po sa tsaa, o halo nyo sa pagkain nyo, na gusto nyo sweet. Marami pong paraan to do this. Pero ang suggestion, wag daw ibigay ito sa children under 12 months old. Oo. Oo, Pang may edad lang. dahil sa risk ng contamination daw. Number 5. Ito na yung Ito yung sabi ko. favorite mo, Ginger. ginger. Hindi ginger. Ginger. Oo. Di ba? Or luya. Widely used ito sa mga pagkain. Sa herbal medicine, ginagamit din ito and probably best known for its anti-nausea effects. Kaya nga po, napakaganda po yung lugaw. Bakit po? Yung lugaw po, nilalagyan ko ng maraming chicken. O, di ba? Chicken soup, importante. Nilalagyan ko maraming ginger, maraming bawang. So, yung pong halos lahat ng gusto nyo kainin, kung may sakit kayo, nasa lugaw na po. Ito po yung maganda, mainit po sa katawan nyo. Yes. Ang sarap po pag may sakit. Kung nakalimutan nyo gumawa na po ng arroz caldo, please try to do it. Kaya lang dagdagan ng maraming garlic at ginger. Oo, pwede ka rin mag-brew ng ginger para Ayun, gawin parang, mong tea. parang tea. Oo, naku, napaka masustansya para sa ating Number balance. 6. Spicy food. Ha? Oo. Sabi niyo ba? Ha? Kasi yung chili peppers na nagko-contain niya ng capsaicin, no? Causing a hot burning sensation when touched. So in high enough concentration, nakaka-desensitize daw ito. So, kaya ako po naglalagay po ko hindi sili, nilalagay ko po cayenne. Ang cayenne po is a spicy ingredient, healthy sa katawan, tapos spicy pa. O, di nakatulog, spicy na, healthy pa. O, nakaka-break daw to ng mucus. Oh, yung Diba medyo... pagka uminom ka, di ba? Yung ang tawag doon, yung wasabi nga, Oo, di ba? oo. Nakaka-clear ng sinus pass. Subukan niyo po yun. Kung medyo may sakit kayo, especially po with sinus. Oo. Number 7. Bananas. Oo. Pati, alam nyo na yan. Oo, great daw to na pagkain to eat when you're sick kasi soft na, tapos bland pa, pero rich po ito and fast-acting carbs. Fast acting carb Oo. na, fast preparation
preparation pa, wala kang preparation. Pag gagaling sa grocery, kainin mo. Yes. That's it. Ibig sabihin, ang bilis po, hindi na magluluto, hindi na mag-iinit, kain na kayo. Tsaka yung potassium sa bananas can help replenish your electrolyte. Number 8. Oatmeal. Yeah. No? Parang banana yan bland, easy to eat, pero nagpa-provide yan ng calories, vitamins, minerals. at- Energy, alam mo, may sakit ka, Oo. kailangan mo ng energy. Kaya, pero instead of buying artificially flavored instant oatmeal na maraming sugar, baka i-consider nyo yung oatmeal that you need to cook. Oo, Diba? yun po, Hindi wag po, Oo. just add water. Hindi po. Oo. Kunin niyo po yung isa na kailangan niluluto, mas healthy Oo. daw po yun. So, please, try to do it. Tapos maglagay ng small amount of fruits, di ba? Nako, napaka-healthy. Number 9. Yogurt. Yeah. No? Ito, nagpa-provide daw to ng probiotic. Diba? That can help both children and adults, lalo na kung meron kang sipon, diba? Faster daw to when sick and take fewer, parang mas konti yung antibiotics na iinumin mo. Di ba? Okay, napaka-important. Yogurt, kung di kayo mahilig, try it because makakatulong po. Ito pa. Favorite ko, avocados. Yeah. Yan. Rich ito in healthy in fats, fiber, minerals, vitamins. Tsaka ang sarap kainin, di ba? Lalo na kung may sakit ka, kasi may calories, may vitamins, may minerals, no? At saka soft, lalo na kung hirap ka lumunok. Sore throat. Pwede Oo. po, normally nahalo po yan sa salad. Pero ako po, Pilipino pa rin ako. Dinudurog ko po yung avocado, nilalagay ko ng konting condensed milk. Or konting honey, Tapos oo. maraming yelo. Ay, naku! Ang sarap. Malamang alam niyo po yan. Nakain niyo na rin po yan. And then 11, salmon, no? Ano sa atin, salmon. Salmon! Tawag Okay. natin dito. Best protein source daw to. At saka syempre soft siya, easy to eat, full of high quality protein din na kailangan mo ng katawan mo para mag-recover. Yan. Sana po, marami kayo natutunang pagkain na pwede po kung may sakit po kayo. Gawin niyo po yan, magpapadali po ng inyong pagpapagaling. Nako, sana marami po tayong natutunan, pero magbibigay daan muna tayo sa tulong skincare. Pakinggan natin at matuto kay Fanny Nishimura, one of the team leaders of Riman, the #1 skincare from South Korea. Fanny! Hello! Para sa usapang skincare, remember these 10 tips. Number 1, hydrate. Pagising pa lang sa umaga, drink at least 2 glasses of water. Number 2, eat a balanced diet. Be mindful of what you eat. Huwag kung ano-ano ang kinakain. Number 3, sleep at least 7 to 8 hours every night to repair and regenerate your skin. Number 4, avoid stress. It leads to breakouts. Number 5, avoid smoking and excessive alcohol. Nakakasira ng skin at mabilis kang tatanda. Number 6, consistency is the key. Kung may skincare regimen ka, gamitin ito araw-araw para consistent ang effect. Number 7, apply sunscreen daily to protect your skin. And number 8, use a gentle cleanser, yung hindi nakaka-irritate ng skin. And number 9, exfoliate 1 to 2 times weekly para tanggalin ang dead skin cells at mapalitan ng bago. At number 10, siguraduhin trusted ang skincare brand mo. Use Riman. Ito ang #1 skincare from South Korea. Ang good news, available na ito dito sa Amerika. And here's more, magpaparaffle kami ng Riman Skincare. Just text me your skin problem, your phone number, email at 818-371-7504 or email me at rimanbrilliance@gmail.com and we will contact you if you win the raffle. This is Fanny Nishimura reminding you that glowing skin is always in. Until next time! Thank you so much, Fanny. Until next time! Okay, sana muli po talagang marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin na pwede po tayong mamili ng mga sakit at pasakit na pwede natin pagdaanan. At may mga sakit at pasakit pwede nating maiwasan. Yes. Magbabalik pa ang tulong ko para sa Global. Wag, bibili. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Big Garcia pa muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Today, tuturuan namin kayong mamili ng sakit o pasakit na pwede mong magdaanan. Pwedeng mamili. Pwede po. At malamang sasabihin nyo parang hindi pwede or Pwede malabo. po. Makinig kayo mabuti. Matuturuan namin kayong mamili ng sakit at pasakit na pwede mong daanan. Oo, kasi naman minsan isipin mo, kung pwedeng mamili ng sakit at pasakit, wala nang mamimili ng matinding sakit. Pero, bakit maraming tao dumaranas ng kung ano-anong matinding sakit at pasakit? Isa lang ang sagot namin yan. Dahil pinili nila yung sakit. Sir naman, parang di naman yata tama yan. Ito pa pag-usapan natin today. Pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat nyo gawin para maiwasan ang mga sakit at pasakit sa ating buhay. Sa ating episode na Choose Your Pain. Correct! Ayan. Para lalo ninyong maunawaan yung ating pag-uusapan. Pag-uusapan po natin, sisimulan po muna natin pag-uusapan yung mga ano-ano ba yung klase ng sakit at pasakit na dinadaanan natin. Okay, para makita nyo, tapos tuturuan namin kayo. Ang unang sakit at pasakit na pinaka-evident na madalas natin nakikita, sakit ng katawan. Or o physical. physical pain. Yes. Ano yung sakit ng katawan? Kasi sabi ng marami, yan daw ang isang pinakamasakit na pwedeng danasin ng tao. Yung sakit ng katawan. Oo. Specifically, ito po, sakit sa ngipin. Ay, nako. Nako, alam niyo yan. Parang masakit na yung buong katawan mo pag may sakit ka sa Alam niyo po yan, pag masakit ang ipin, parang feeling mo, parang buong katawan mo nilalagnat. Na-experience na po yan. So yan, isa sa pinakamatinding sakit ng katawan. Ano O pa yung kaya, ibang sakit ng katawan? Pwedeng gout. Ayan. No? Yung mga nakakaranas ng sakit na to, malamang alam nyo ibig naming sabihin. Sa mga hindi po ninyo alam, nako minsan daanan lang yan ng hangin. Hangin masakit lang ha. na. Sa mga may gout, alam niyo po to, Oo. hindi na kailangan mahawakan, Kampihan. makante. Hindi na. Kung minsan po, para maintindihan niyo sa mga hindi po walang gout, pag may gout po, maski hangin lang, ang grabe po ng sakit. So yan po ilan sa pinakamatitinding sakit na physical na medyo pinagdadaanan po nating mga tao. Ano pa yung ibang sakit? Sakit ba sakit? Sana hindi nyo maranasan na. Ito, Ayan. cancer. Nako. Sabi ng ibang nakakaranas ito, kung minsan daw lahat na ng gamot na inom na. Pero masakit pa rin. At may nagsasabi, gusto daw nilang iuntog na ng ulo nila sa pader sa sakit. Totoo, may mga Oo. nadinig po kami ganun. Yan po ilan sa mga pinakamatitinding sakit ng katawan. Pang-physical. Oo. Mamaya saan pa yung maiwasan yan? Mamaya ituturo po namin sa inyo. Let's go sa a different kind of sakit. Sakit Ito sa naman yung- puso o sa emosyon. Oo, yung emosyon, hindi yung heart attack ha. Ito yung damdamin. Yan, malinaw, No? hindi po sakit sa puso pinag-uusapan Oo. natin ha. Sakit sa damdamin. Correct. Halimbawa, yung paghihiwalay ninyo ng boyfriend at Ayan, girlfriend. nakaw, sakit sa damdamin Oo, yan. o kaya pag-aaway ninyong So, mag-asawa. lilinawin lang po natin ha. Ito po ay sakit sa emosyon, yung mga resulta ng sakit dahil sa relasyon. Yes. Yan po, medyo masakit din po yan. Sabi nga ni Bato, kung minsan mas masakit pa to kasi yung sakit sa physical. Kasi po, Correct. ang sakit sa physical, kung minsan nakakaya ng pain reliever. Nakakaya. Oo. Pero ang sakit sa emosyon, walang pain reliever. So, walang analgesic, walang ibuprofen. Ito po, masakit daw po ito. O kaya yung pagsasagutan ng Nako. magulang at anak. Sakit po Masakit yun. yun. Lalo na po sa Oo. magulang. Mas Correct. masakit po yung nakasagutan. Sinagot ka. O kaya yung pag-away ninyong magkapatid. Ay nako, ang sakit po niya. Oo. Lalo na para kayong best friend, di ba mga magkakapatid, the BFF, pero nagkaasama kayo, Yes. sakit sa puso. O kaya yung pag-aaway ng mga magkakamag-anak. Ayan, magpipinsan, Oo. magkakapit-bahay na magkakamag-anak, nag-away dahil nag-away yung kanilang mga anak, nag-away din yung mga Sakit magulang. yun. O kaya nag-away dahil sa hatian ng mana. Ay, nako, ang sakit-sakit po niyan. Yan. Or, by the way, una, Physical, physical. katawan. Pangalawa, damdamin. Damdamin. Pangatlo, sakit sa problema sa pera. Ayan. Marami po klase Okay, sakit, pero financial specifically, pain. masakit po yung may financial pain. Oo, yung sakit na pagkabaon mo sa utang, naku, medyo masakit yan. At marami pang binubungang Oo. ibang sakit, ang sakit sa problema sa pera. Sample. Ayan, naranasan namin mag-asawa yan. Nung unang 4 na taong kaming mag-asawa, nako, nabaong kami sa utang. Ang sakit niyan sa puso rin, sa isip, every time Salita, dagdag na rin. Oo. Sa puso, sa salita, at sa gawa. Tsaka every time na may naninira, tapos wala kang pambayad, naku, Ang mahirap sakit po. yun. Yun po yung isang bagay na malamang sa inyo, yun ang nararanasan yung sakit. Di ba, kailangan nyo ng pera, wala kayong pera.
Yung bang marami kayong gusto bilhin, hindi nyo mabili. Oo. Marami kayong gustong maasa sa inyo. Ito po, sakit ng sa mga magulang. Umaasa sa'yo anak mo, umaasa sa'yo nanay mo, umaasa sa'yo kapatid. Kaya lang, hindi mo maibigay dahil ikaw din may problema ka sa pera. Ang sakit po nito at napakadami pong dumadaan sa problemang ito right now. At dahil dito, sabi na, sir, sabi nyo kanina, pwedeng maiwasan to? Pwede po. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kaya kayo makinig kayo mabuti. At this point in time, isa-isa lang namin yung mga common sakit. By the way, hindi lang po ito yung sakit na to. Marami pang ibang sakit na mararanasan natin. Pero, pinibigyan na kayo namin. Yun lang sa mga example. Tsaka yung sa sakit na financial, yung nakakahiya, nakakapangliit, di ba? Every time na lalapit ka sa kamag-anak mo, kaibigan mo para mangutang at humingi ng tulong, di ba? Sakit din yun. Mas masakit. Dagdag ko nga, kung minsan sakit sa problema sa pera, nagkakaroon ng sakit sa katawan, sakit sa emosyon. Minsan, nakakahalo-halo na yan. Pero ugat mo, pera problema, pero meron po sakit sa emosyon dahil ano pakiramdam mo? Correct. Nahiram ka sa kaibigan mo, hinindihan ka. Tsaka yung mas masakit dito kapag kailangan mo nang magbayad, Nakaw! pero wala kang pambayad. Ang sakit Nako. po. Yan po yung mga, hindi mo malaman kung ano gagawin mo dahil nangako ka, hindi mo magawa, nakakaya. Tsaka isa pa, yung sakit na, alam mo, baka pagkwentuhan ka, no, ng iba dahil hindi ka nakabayad ng utang. Sakit din yun. O yung sakit na kung anong sasabihin nila patungkol sa'yo. Kahit na hindi naman nila alam yung tunay na pangyayari. Ito pa, dagdag na sakit. Diba? Yung sakit na tinulungan mo sila nung sila'y nangangailangan. Oo. Nung ikaw na nangangailangan, hindi ka matulungan. Medyo ang sakit, no? At saka yung sakit minsan na kapag nakikita mo yung asawa mo na malungkot, balisa, dahil sa problema sa pera, di ba? Sakit-sakit po na. Ang sakit kapag nakikita mo yung mga anak mo na hindi makakain ng tama, may mga gustong bilhin, hindi mabili. Ang sakit. Nandiyan niya po yung mga tapos sakit kayo. na to. At saka yung sakit na kapag nalaman mong may malaking problema sa pera ang magulang mo, di ba? Pero wala kang magawa para tumulong, masakit Ang din sakit. yun. Tapos niyo po, ito po yung mga ilang sakit na pinagdadaanan natin. And by this time, siguro sabihin, sir, pwedeng maiwasan to? Pwede. Antabayanan niyo pa pagkatapos ng ating break, bibigyan po namin kayo ng mga tips para maiwasan itong mga bagay na ito. At, syempre, kung kayo ay nagbabalak ng umuwi ng Pilipinas. Marami nagbabalak umuwi. Oo. At hindi lang yung balak, nagbabalak umuwi. Kung may kilala kayo Yes. nagbabalak umuwi, pakinggan nyo to, baka makatulong kayo. Oo, ongoing pa rin po ang pamimigay ng Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria ng free hotel overnight accommodation. Ang dapat nyo lang pong gawin ay magpadala po kayo ng email, mensahe, sa tulong ko, pasamoglobal@gmail.com. Isulat nyo po ang inyong pangalan, address, contact number, at kung bakit kayo nanonood ng programang Tulong Ko Pasamo. Yes. At syempre, pakisulat nyo na rin yung mga natututunan ninyo. Padadalan po namin kayo ng email if you have been selected to receive the complimentary overnight hotel accommodation. Okay, sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Huwag bibili. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasamo Global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia, bago natin pagpatuloy ang ating topic, magbibigay daan muna tayo ng beauty tips for life mula sa ating singing hairstylist na si Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Na 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 na. Every color bright and bold. A chapter in the life we hold. From blonde to deepest black. Each you I met that one turn back. In the strands reflections gleam. Of every hope, of every dream, I canvas painted with God's grace, a living, breathing, wondrous space. Every color bright and bold, a chapter in the life we hold. Every color bright and bold, a chapter in the life we hold. Here we go. Let your voice be heard.
star salon. Yes, you can be home. Wow! Maraming salamat, Jane. Until next time. Itutuloy na po natin ang ating pagsagot sa tanong na ano-ano mga dapat gawin para maiwasan ang mga sakit at pasakit sa ating buhay sa ating episode na Choose Your Pain. O, review na tayo. Number 1. Napag-usapan natin kanina ang iba't ibang sakit. Tatlong klase ng sakit. Marami ibang klaseng sakit, pero ito yung major lang. Number 1, sakit ng katawan. Pangalawa. Number 2, sakit ng damdamin. Nako. Yan. Or puso, di ba? Number 3, sakit sa problema Ay, sa isip pera. sa problema sa pera. Yan po yung mga sakit na susubukan po nating hanapan ng paraan para maiwasan. Gaya ng nasabi namin kanina, you can choose your pain. Hindi po namin sinasabi na pwede itong gawin o mangyari sa lahat ng pagkakataon, ha? Pero pwede itong mangyari sa maraming pagkakataon. Kakaintindihan po hindi mo sa lahat ng pagkakataon pwedeng apply to. Pero maraming pagkakataon, pag naunawaan nyo, pwede itong i-apply at pwedeng makabawas o makawala ng ating mga sakit at pasakit sa buhay. At ang paniniwala po namin, marami sa ating mga sakit at pasakit ay pwedeng iwasan o piliing huwag maranasan. Yan. Kaya lang, may mga taong mas pinipiling maranasan ng matinding sakit at pasakit. Yung po nililinaw namin pwedeng iwasan at hindi maranasan, kaya po masakit po. Marami po, pinipili po nilang maranasan to. Sir, parang malabo pa rin. Sinong tao ang pipiliing makaranas sa matinding problema? Pagpatawad niyo po, as we discuss, malalaman niyo may mga tao At ganyan. malamang gigil na kayo para malaman how to choose your pain. Yung iba naman naiinis na dahil hindi kayo makapaniwala that you can choose the pain. Eto na, dahil sabi niyo, kung I can choose my pain, pipiliin ko yung mga hindi ganong masakit. Tama po ngayon. Ang problema, sir, bakit marami pa rin matinding sakit na nararanasan natin? Kasi nga pinili niyo yung mas matindi kaysa yung hindi. Sir, totoo ba yan? O, dyan na. Sabi ni Khalil Gibran, much of your pain is self-chosen. Ayan na po. It's a napakagandang paniniwala. Karamihan, di po natin sinasabi lahat, karamihan ng ating sakit at pasakit na ating nararanasan, pinili natin. Sir, paano yun? Ang pag-uusapan natin, ano dapat gawin para maiwasan ang matitinding sakit at pasakit sa buhay. Okay, simulan na natin. Dun Yung sa medyo obvious. Madaling makita. Number 1, physical pain. Sakit ng ngipin. Yeah, sakit na ngipin. Sino ba ang matinong tao ang pipiliing sumakit ang ngipin? Wala. Wala. Pero Wala, pag-isipin niyo, diba? walang pipiliing magkaroon ng sakit sa ngipin. Wala. Pero, bakit may mga tao masakit sa ngipin? Meron talagang namili. Because you can choose your pain of toothache by brushing your teeth regularly. Ito pa, Diba? pipiliin nyo lang Choose your pain. Anong pain ba gusto nyo? Pain ng toothache, masakit yun. O pain of brushing your teeth regularly. Kasi po, sa ibang tao, yung pagsisikil yun, Yes. pain. Pain. Ano ba naman yan? Nakahiga na, Inaantok na babahon ako. pa. So, pain yun. Marami sa... So, pag-isipin nyo, pagtabihin nyo yun, ano normally ang gusto nyo? Yung hindi ganun painful, mag-brush ng teeth. Pero tanong, ano yung pinipili nyo? Natatamad na kasi. Pinili nyo wag mag-toothbrush. O, ano, resulta nun, papasok po yung toothache. Marami sa ating mga sakit sa ngipin ay resulta talaga ng hindi pag-aalaga nito. 'Di ba? Tama o mali? 'Di ba? Tama. May mga pagkakataon na dahil sa pain ng simple na hirap ng toothbrush or ang tawag doon, Flossing, Flossing. visiting the dentist. Oo, we choose the pain of toothache because we choose our pain. Tatandaan nyo, every time you don't choose to brush your teeth regularly, every time you don't floss, every time you don't go to the dentist regularly, alam nyo pa yung sabihin nun? Pinipili nyo ang toothache. Ganun po kasimple nun. Or halimbawa, lagay mo yung sakit sa puso, Ayan. kaya gout, Teka, diabetes. ito sakit sa puso, physical pa rin Physical, Hindi yung oo. sakit sa puso ng damdamin na. Okay. Sa totoo lang, ayaw natin yung mga sakit na yan, di ba? Pero ang masakit na katotohanan ay may mga taong pinipili yung mga sakit na yan. Alam na nating maraming sakit na nadudulot, maraming sakit ang nadudulot ng maling eating habits. At kulang sa exercise, di ba? Pero, ano ginagawa natin? Pinipili po natin magkasakit. Sir, yan na naman. Sinong matinong tao ang pipiliing magkasakit? Yes. O, papaliwanag po namin paano nangyayari Yung sakit ng pag-iwas sa masamang pagkain.
parang it pains you na hindi mo makain yung Oo. lechon. Sakit. It pains you na hindi mo makain yung Yung beef. salad, Oo. okay. O yung steak, yan. steak, di ba? O yung matatamis na bagay, Oo. yan. Leche plan, Oo, yan. lalo na kapag may handaan at maraming pagkain, ayaw natin ng pain na hindi tayo kasama sa pagkain ng masarap. So, mawasan niyo po, Diba? yung pain. Yung pain na hindi mo makain, pain yon. Yung pain na hindi ka kasama kumain, pain yon. Kaya lang ito po mamimili ka. Yung pang pain na hindi makakain, o yung pain ng sakit na puso, diabetes ka. So, mamimili ka. Kaya sabihin mo, kain na lang ako. Di bali na magkasakit. That's what you're trying to do. Every time you choose to eat the food that you don't need to eat. Actually, You're choosing pain. meron nga ako mga naririnig na alam na nilang bawal. Pero sasabihin na okay lang kumain ng bawal, may gamot Ayan, naman nadinig. Malamang Diba? sinabi mo na yan. Okay lang kumain ng masarap kahit na mamaya ang hirap. Oo, Because, Yun na yan, yun na lang. Oo. Linaw-linaw. Okay na kumain ng masarap ngayon kahit mamaya ng hirap. Simpleng-simple po. Pinili nyo yung sarap ngayon yes. kesa at nangyayari sa'yo, nagkasakit ka. Correct. Pero yun naman piliin, wag masaktan ka ngayon na hindi ka kumain para hindi ka mas karoon ng makatinding sakit. Yun po ibig sabihin, pinipili nyo yan. O, di ba? Bakit marami sa atin hindi nag-exercise regularly? Kasi ayaw natin yung pain Oo, ng ng pagising pag-exercise. ng maaga, yung pag-exercise. So, we rather have the pain of sickness or overweight. Diba? Kasi we choose our pain talaga Pain of sickness o pain of exercise. Namili, So, pareho naman yung may mamili pain Yung isa mas konti lang ang pain, yung isa mas matindi ang pain. Ang problema, ano pinipili mo? So, dito po, I hope by this time, malinaw na nakikita niya, pwede palang mamili ng pain. Oo. Mamili ka. Alin ang gusto mo? Yung pain na maliit o pain na malaki? Sir, normally pain na maliit. Pero ano ang pinipili mo? Kaya marami po sa atin ngayon may physical sickness na matindi dahil kapipili na hindi dapat. Tsaka di ba pagka nag-e-exercise ka, parang naku, nakakatamad naman, painful sakit sa naman. katawan niya. Lalo-lalo na yung mga nagbayad ng gym. Oo. Pupunta pa doon, tatamarin na, hindi na lang, di ba? So eventually, may effect yun dahil sa hindi mo pag-exercise, apektado yung physical condition. Tandaan mo, kaya marami sa atin may physical pain right now because before, pinili po nating hindi gawin yung maliliit na pain. Yes. And eventually, dahil hindi natin ginawa yung maliliit na pain, pag-toothbrush, pag-exercise, this time, we have matinding physical. Yung pain na hindi mo kainin yung junk foods, yung pain na hindi mo kainin yung mga bawal sa'yo, nako, minsan pinipili natin kainin yun kaysa sa... Ako sana po, marami mamaya, marami pa tayong tuturo patungkol po dito sa sakit at pasakit. Before we pause for break, join us for an inspiring segment with Lady Bautista, a certified John Maxwell trainer, as she shares inspiring leadership tips. Lady! Hi everyone, I'm here again, and today I want to share an inspiring principle from John Maxwell first, the law of process. Maxwell encapsulates this law with the phrase, leadership develops daily, not in a day. This principle emphasizes that consistent daily habits and priorities shape our ultimate success as leaders. What can you see when you look at the person's daily agenda? Do you see priorities? Do you see passion? Do you see abilities, relationships, attitude, personal disciplines, vision, or influence? These daily actions and habits contribute to the destination we reach in our leadership journey. Therefore, knowing where you want to go is essential, but it's your daily path and actions that determine if you'll get there. How do we do that? 1. Have a personal growth plan. As leaders, we must have a personal plan for growth. This involves intentional daily practices that build our skills, knowledge, and character. Number 2, setting others on a course for success. Leadership involves setting those you lead on a growth path. Think about a sports coach who not only focuses on the team's performance at games, but also each player's daily practice routine. The coach creates individualized training plans and daily commitment to growth. The law process teaches us that leadership is a journey shaped by our daily actions and habits. By focusing on consistent personal growth and helping others develop their potential, we can achieve long-term success.
Again, this is Lady Bautista reminding you of the law of process that can be developed through consistent daily habits to shape our ultimate success as leaders. So for more information and invitation to Leadership Talk, you can text me at 305-318-5115. Until next time. Thank you so much, Lady. Until next time. Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating usapan kung ano dapat gawin para maiwasan ang sakit at pasakit sa buhay. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mag-Global. Huwag bibili. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Tig Garcia pumuli. At Abilene Garcia, bago tayo magpatuloy sa topic natin, magbibigay muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist sa si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. May kilala ka bang may critical illness katulad ng cancer? Bad news ba to? Pero alam mo, may nagsasabing blessing daw ito. Mas nalalapit daw sila sa Diyos because of the challenges. Having a critical illness can help you discover faith you didn't know you had. So, if you experience critical illness, remember the following. Number 1, always include God in your journey. The bigger the challenge, the bigger the faith. Number 2, create a support system. Palibutan ang sarili ng kapamilya at kaibigan. Number 3, focus on the blessing rather than the suffering. Blessing katulad ng life insurance with living benefits. I challenge you to ask people with life insurance with living benefits. Alam mo, sasabihin nila sa iyo na napakalaking blessing nito. Paano ito naging blessing? Financial security. You can accelerate your death benefit funds while you're still alive. Peace of mind. Kasi alam mo na meron kang safety net. Flexibility. Aba, you can use your living benefits money for anything. Support loved ones. Pwede mo ring magamit para makatulong sa iba. Imagine, nagkasakit ka na, nakakatulong ka pa. Tandaan, critical illness doesn't define you. Rather, it's a part of your journey. Don't wait until it's too late. Nasa huli ang pagsisisi, kaya huwag ka nang magpahuli. Text me at 323-244-9784. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda rito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie. Maraming salamat, Gina. Until next time. This time, tutulong na po natin ang pagsagot sa tanong, ano dapat gawin para maiwasan ang sakit at pasakit sa buhay. Yes, sa ating episode na Choose Your Pain. O, napag-usapan na po natin kaninang physical pain. Ngayon, pag-usapan natin, Emotional pain. Bakit may mga tao nakikipag-away? Ha? Because they choose the pain of conflict. Totoo, ganun lang po yun. 'Di ba? Ano ba madalas natin pag-awayan? Bibili ba? O hindi bibili? Papayagan ba ang anak? O hindi? So basically, these are conflict na mag-asawa na eventually po, hindi natin naawakan na lumalaki po ang problema. Oo, yung maninigarilyo ba o iinom ng alak? Gagawin ba natin o hindi? Alin ba mas maganda? Ito o ito? Naku, bakit ba tayo napapaaway? Simple lang. Dahil sa tingin natin, tayo ay tama at kapag may katwiran, ipaglaban mo. So basically, ito po yung resulta ng ating mga emotional pain. May mga conflict po tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin at kung minsan po, pinipili natin ipaglaban dahil tama kaysa magbigay. So ano pa nangyayari? Yung, said ako magbibigay, tingin ko tama ako, pain yun. Pero kung minsan, pag binigay mo yun, hindi lalaki problema. Ay kaya lang, dahil ilalaban mo, ay lumalaki problema. At tingin natin tama tayo. Dahil tama tayo, tingin natin mali yung Kausap natin. kausap mo. At dahil tayo tama, dapat tayo Yan, ang ang sakit dun yung hindi ka nasusunod, it's a pain. Ang problema po, pag pinaglaban mo na ikaw dapat masunod, mas mariresulta naman sa malaking emotional pain. Ano pinipili mo?
ipaglalaban mo. Bakit? Eh, yun tama. Sabi nga, the root of all conflict is control. Ang ugat ng lahat ng away ay control. Hanggat may higit sa dalawa ang Gustong masunod. gustong masunod, ay May away yan. Pero kung iisa lang, for example, dalawa kayo, isa lang gusto masunod, walang away. Ang problema po kung minsan hindi natin maibaba yung pride natin, kaya ang resulta po yung simpleng hindi pagkakasunduan sa simpleng bagay, nagiging malaking problema. Bakit? Because of pride and control. Ano pipiliin mo? Pain of conflict or pain of admitting that we might be wrong? Ang ganda po yan, di ba? Diba? Baka mali ako. Tanggapin mo. Oo. Walang anong away. Eh, pinaglaban mo, tingin mo tama ka. Eh, di, mas malaki yung away. Or pain of conflict or pain of giving in? Ayan, di ba? Sige nga, Oo, okay na kahit yan. tama ka. Pag sinabi, oh, di ba, Oo. nabawas? Ay, hindi okay yan, laban. Oh, di, away na naman. For the sake of peace and harmony, di Oo, ba? Yung iba bigay. naman, tapos na, nangyari na, nagkakasakitan pa. Di ba? Bakit? Eh, kasi binabalik-balikan yung mga dapat hindi na balikan. Ang simple lang, sana, hingi ka ng patawad. Yes. Hingi ka ng patawad. Kasi mamili ka lang eh. Hingi ka ng patawad o patuloy kayong may emotional conflict. Eh, ba't ako hingi ng patawad? Tataasan mo pride mo. It's a pain. Kaya iba pa yung pride. Alin mas matinding pain? Mag-away kayo, mag-iwalay kayo, mapunta ko sa divorce. Mas malaki ito. Pwede ka mamili, pain of conflict or pain of asking for forgiveness. Or pain of not of giving forgiveness. So, napansin mo, tayo po ang mamimili kung anong gusto natin gawin. Tatandaan nyo ho, to forgive is to set a prisoners free. Sabi ni, Lewis Medis, di ba? And discover that the prisoner was you. Totoo po yung every time po hindi tayo nagpapatawad, pinapahirapan natin Sinasaktan sarili mo natin. sarili mo At hindi lang yan, sinasaktan natin yung taong humingi ng tawad. So basically, at the end, sinasaktan nyo kayo pareho na hindi maayos ang inyong relasyon. Problema pong malaki yan. The choice is yours because you can choose your pain. Ang masakit na yung mga taong pinipili pa rin ang pain of conflict kaysa pain of reconciliation, forgiveness, and asking for forgiveness. So, financial pain naman tayo. Number 3, financial pain. Bakit may mga taong hirap na hirap sa problema sa pera, pero nananatili pa rin sa hirap? Hirap na, patuloy pa pwede ba yun? O, disclaimer lang po. May mga tao na talagang kahit ano po ang kanilang gawin, mahihirapan talaga silang makaalis sa tanikala ng kahirapan. Pero, ito po, maraming taong naghihirap ngayon dahil pinili nilang maghirap because they choose their pain. Makinig ka mabuti. Baka ikaw itong pinag-uusapan natin. Ano ang pipiliin mo? Sakit ng problema sa pera o sakit ng walang bagong cellphone? O sakit ng walang bagong damit? Bagong sapatos? TV, computer, at kung ano-ano pa. Maraming tao ang nababaon sa utang, hindi pa man nila kaya ipipilit ng utangin. Ayun, yung pa yung sabihin. Mapasin niyo po, kung minsan po, baon tayo sa utang ngayon. Bakit? Kasi there was a time, mayroon kang pwedeng piliing pain. Ano yun? Pain na bumili o mangutang ng cellphone o pain na mabuhay ng luma ang cellphone. So, namimili ka. Luma ang cellphone ko, sakit nito. Pero, may sakit na, magbabayad ka ng malaki sa bagong cellphone. Ano pinili mo? Eh, bagong cellphone. So, ngayon, palaki na palaki problema mo. Laki na Tsaka problema sakit pa rin. ng problema sa pera o sakit ng wala kang sasakyan? Ayan, iba naman, sasakyan na nagpabaon sa utang. Iba naman, motorsiklo Yan. at marami pang So, iba. balikan nyo, doon nagsimula yung problema nyo sa pera. Pinili nyo yung kabilang sakit eh. O minsan, di ba, sakit sa problema sa pera o sakit na nasa public school nag-aaral anak mo? Wala ka namang problema sana sa pera, gaano, kung pinag-aral mo sa public school ang anak mo, ay kaya lang, pinilit mo sa private. Hindi lang yan. Yung sakit ng problema sa pera o sakit na walang bisyo, Yan. alak, sugal, Yan. online sabong, shopping, at kung ano-ano Ay, pa, di ba? pagpipili yan, at eventually today, laki na ng problema mo. Alam nyo, sa totoo lang, karamihan ng sakit sa problema sa pera ay dulot ng maling pamimili. Because we choose our pain. Sana po, intindihan nyo na po na tayong namimili ng mga sakit at pasakit sa ating buhay. Sana mula po sa araw na to, piliin na natin yung maliliit na sakit. Yes. Para hindi tayo magkaroon ng sakit. May it be physical, may it be emotional, or May financial. Dahil sa totoo lang po, sana by this time, you know already, accepted already, you can choose your pain. Start choosing the smaller pain kaysa yung malalaking pain. Yan, katulad ng sinabi ni Sir Vic, di ba? Sana matuto tayong mamili ng sakit, di ba? At pasakit. Dahil may mga sakit na pwede nating maiwasan. O pwede nating hindi Hindi maranasan.
kung mamimili lang tayo ng tama. Sabi nga ni John Maxwell life is a matter of choices and that choice you make makes you. Ulitin po namin ha, malinaw po ha. Life is a matter of choices. And the choice you make makes you. Grabe po. Because ulitin po namin, sana naniniwala na kayo, you can choose your fate. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-usapan ng tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer Manalangin po tayo. tayo. Amang nasa langit, maraming salamat po sa pagpapalala niyo sa amin na kami po palang namimili ng malalaki naming pain sa buhay dahil hindi kami natutong piliin yung maliliit na pain na para gumanda ang buhay namin. Sana mula sa araw na to, matuto kami gawin yung mga maliliit na bagay na medyo masakit para hindi na po kami magkaroon ng mas malaki at matinding sakit sa aming buhay. Provide us wisdom, Lord God, on how we choose the things in our lives. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa iyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin na ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Big Garcia. Ako naman si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda